Sanhi ng kontrobersya sa Dengvaxia, marami ang nagka-phobia sa mga bakuna at ang napuruhan ng husto ang bakuna kontra tigdas o measles. Sa maraming mga probinsya ngayon, pati na sa Metro Manila, may measles outbreak. Marami na ang namatay. Ito ang istoryang binantayan ngayong linggo ng ating kabrigadang si Bam Alegre. Ang mawalan ng anak, ito na marahil ang pinakamasakit na maaaring danasin ng isang ina. Alas 4 pa lang, nagigising ka na sa akin at tingin ng almusal. Eh, wala namang gigising sa akin, no? Wala ka na. Si Wilma, 29 anyos. Inakala niyang simpleng lagnat lang ang dumapo sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Roel. Pabalik-balik nga ilagnat niya. Sabi nga ng doktor na punasan ko lang daw siya ng basang towel kasi lagnat nga lang daw yung ano niya. Eh sabi sa akin na kinuhaan siya ng dugo, saka ihi. Yun lang daw yung sakit niya, yung ano lang nga lang daw, UTI nga lang daw. Pero kahit anong ipainom niyang gamot sa bata, hindi bumababa ang lagnat niya. May nakita na rin siyang kakaiba sa balat niya, kaya muli niya siyang binalik ng ospital. Pula lang po yun siya, no? Parang kagat lang siya ng lamok. Tapos yung tinurukan lang siya para pang paalis na yung lagnat niya. Tinurukan siya ng pang-anong sa lagnat niya. Eh, may lumabas na sa kanyang kulay itim. Sa mga katawan niya. Eh, sabi nga, pipdas nga daw po. Pero oras lang ang lumipas. Mula nang malaman niyang may tigdas ang anak, binawian na ng buhay ang kanyang bunsong si Roel. So, doon na po siya, yung alas 2 na, doon na siya ninatake, doon na siya namatay. Abot langit daw ang pagsisisi ngayon ni Wilma. Kung napabakunahan lang daw sana niya ang kanyang bunso, malamang kapiling pa rin niya ang anak. Sising-sisi na po ako talaga. Bakit di ko siya binakunahan yung ano pa, yung sa ano na yung dengue na ay sa pipdas. Kasi natatakot kasi ako yung ano na. Ngayon tuloy na wala na siya, saka na tuloy ako nagsisisi. Sabat nabakunahan ko na dapat siya. Kaya nga hindi ko na pwede na siya nabakunahan niya kasi natatakot ako dyan sa may ano, Devaxa na yan. Isa si Roel sa humigit kumulang 70 kaso ng pagkamatay dahil sa tigdas sa buong bansa simula noong nakaraang buwan hanggang ngayon. Kaya ang DOH o Department of Health nagdeklara na ng measles outbreak. Ayon sa tagapagsalita ng DOH na si Dr. Eric Domingo, nakita nilang lumobo ang bilang ng mga kaso ng tigdas. Noong Wednesday, nag-declare tayo kasi nga nakita natin na sa several cities dito sa Metro Manila, dumadami yung cases tsaka dumadagsa sa mga hospital natin yung may tigdas. Pero nakakuha tayo ng bagong reports natin from the other regions, no? So na-extend na natin, na-expand natin yung outbreak natin. Mula Enero hanggang ngayon, umabot ng 1,296 ang bilang ng mga kaso ng tigdas sa NCR, 1,086 sa Calabarzon, 481 sa Central Luzon, 212 sa Western Visayas, at 189 sa Northern Mindanao. 59% din ng mga namatay dahil sa tigdas, hindi pa raw nababakunahan. Isa sa nakikita nilang dahilan kung bakit marami ang kaso ng tigdas ngayon sa bansa, marami ang hindi nakapagpabakuna dahil sa takot tungkol sa issue ng Dengvaxia. Ito pong 2018 kasi mas lalo pang bumaba yung coverage natin and one of the main fears was yung side effects ng pagbabakuna. Dahil dito, mas naging malawakan ang kampanya ng DOH para mabakunahan ang mga batang wala pang proteksyon laban sa tigdas. Ang Barangay 105 sa Vitas Tondo, puspusan ng pag-iikot ng mga BHW o Barangay Health Worker para masiguradong lahat ng bata o kahit matanda mabakunahan laban sa tigdas. Isa sa mga BHW si Angie, 48 taong gulang. Kwento niya, natatakot siyang kumalat sa kanilang barangay ang outbreak ng tigdas. Kaya nitong Lunes, sinamahan namin si Angie at ilang BHW ng kanilang barangay para mag-ikot at magbakuna. Kada bahay, ipinapaliwanag nila ang kahalagahan na mabakunahan ang bawat bata. Teka muna, nabakunahan na ba siya nung maliit pa siya? Complete. Tapos yung nag 1-year-old siya, meron. Nakakapagod man, alam nilang ang maliit na sakripisyo nilang ito magre-resulta ng kaligtasan. Kasi ako talaga natatakot na ako sa mga gano'n.
Siyempre, ang dami na kasi namatay eh. Sa permanent nga, 2 eh. Tapos dito, 3 dun sa Hapilan. Eto, dito ka. Dito ka, Nakshi. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbabahay-bahay at pagtatawag ng mga tao, isang lalaki ang tumangging mapabakunahan ng kanyang mga apo. Ang tipdas, normal sa tao yan. Lahat tayo nagkakatipdas. Natutubuan tayo ng tipdas. Huwag mo sabihin, ikaw hindi ka nakatipdas noong araw, maliit ka pa. Lumaki na lang ang mga anak ko. Hanggang sa ngayon, nagkaanak na, edi apo ko na yun, hindi naman sila nagkasakit. Ayon sa DOH, handa ang kanilang ahensyang sugpuin ang outbreak ng tigdas. Handa naman tayo dyan, pero siyempre ang first responder pa rin natin for infectious disease is San Lazaro. And then, ina-activate agad ng director natin dyan yung kanyang network with the other Metro Manila hospitals para kung paano tayo magde-decongest at kung paano naman siya matutulungan din ng ibang ospital. Ang outbreak response kasi continuous siya. Ang tina-target mo yung number of people na babakunahan mo. So, ang target natin is 95% ng vulnerable population mabakunahan sa lugar na yon. And then, pag nakita na natin na wala ng continuing transmission, that's when we declare the outbreak controlled. Ang mga tinamaan ng tigdas dito sa San Lazaro Hospital dinidiretso. At simula Enero, blockbuster na raw sa dami ng pinapasok na pasyente na tinamaan ng tigdas. Ang kanilang mga pasyente umaabot na sa mga hallway ng kanilang pedia ward. Ang iba naman nagsasama na sa iisang hospital bed. Meron ding measles patient na sa folding bed na nakahiga. Isa na rito ang anak ni Robelyn na si John Jacob, 10 months old. Kwento ni Robelyn, Martes noong nakaraang linggo pa lang, on and off na ang lagnat ng kanyang bunso. May konting lagnat, kasi dinadala namin sa pedya. May nakita akong konting rashes dito sa kanyang likod. Mga pagdating ng Wednesday, dumadami na hanggang yan. Nilalagnat, mataas ang lagnat niya, 38.9, 39. Nakaschedule na sana mabakunahan ng kanyang anak noong nakaraang buwan pa lang. Pero dahil sa nakalmot daw siya ng pusa, inuna raw nilang paturukan ito ng anti-rabies. Naka-schedule na sana siya February 22. Sabi ko sayang naman, di man nakaabot ng 22, sana na bakunahan. Hindi na nilalagnat ang bata sa ngayon. Pero kita pa rin sa kanyang balat ang mapulang rashes na dala ng tigdas. Kaya hindi pa rin maialis ni Robelyn na mangamba para sa kaligtasan ni baby John Jacob. Nervous po, natataranta. Ayaw na nga makinig dyan pag may nag-iiyakan. Kumbaga, pray na lang po ako. Dito sa San Lazaro Hospital pa lang, mula nang pumasok ang 2019, halos umabot na sa 2,000 kaso na ng tigdas ang kanilang natatanggap. Na-expect na po namin na dadami talaga ang mga cases of tigdas kasi fever rush nga po October, November, December. Pero hindi po namin in-expect na ganito kadami. So pag ganito po kadami, outbreak proportions na. Siyempre, ang resources ng hospital po madre-drain. Kulang kami ng nurses, kulang kami ng doktor, and of course, ang mga gamot. So kailangan iplano na po, emergency purchase po palagi. Pneumonia raw ang sinasabing killer complication ng tigdas. Dinadala po sa amin, grabe na po. So wala na kaming magagawa kahit bigyan namin ng antibiotics, lagyan ng dextrose, oxygen, tulungan ang paghinga nila. Hindi na po namin maihabol. So may mga namamatay pa rin po. Pero bukod sa pneumonia, may isa pa ring sakit na posibleng maging komplikasyon ng tigdas. Ang SSPE o Subacute Sclerosing Panencephalitis o kilala rin sa tawag na Dawson's Disease. Ito makikita mo lang 7 to 10 years from the time that you got over your measles virus infection. Let's say less than 2 years of age ka, nagka-measles ka. Napauwi ka, gumaling. Okay? Di ka nagkakomplikasyon ng pneumonia, ng luga or otitis media or pamamaga ng utak. Pero years after, nakita mo na merong pamamaga ng iyong utak, tinatawag na subacute sclerosing panencephalitis, at paano minamanifest yun. Doon sa pasyenteng nakita ko, pumapangit yung handwriting ng bata. Tapos nagkaroon na ng behavioral changes, Pagkatapos nun, namatay. Because walang proven na gamot doon hanggang ngayon. Kaya isinusulong ng Philippine Foundation for Vaccination na mapabakunahan ang lahat ng bata laban sa tigdas. Habang ginagawa namin ang istoryang ito, isang tip mula sa mga staff ng San Lazaro ang amin nakuha. Ayon sa kanila,
July pa lang noong nakaraang taon, unti-unti nang lumulobo ang bilang ng kaso ng tigdas sa San Lazaro. Nakilala namin si Denise, hindi niya tunay na pangalan, isang staff ng nasabing ospital. Noong nakaraang taon pa lang, nababahala na sila sa dahan-dahang pagdami ng mga kaso ng tigdas. Nakita natin doon sa statistics, parang hindi pala siya recent na outbreak, no? Parang ilang buwan na pala nakakaraan na pataas ng pataas yung dami ng measles patients. Ano po nangyari? Since last year, ng July, nakikita na namin kasing tumataas. Ini-inform na namin yung higher bosses namin, ang kaso parang wala naman nangyari. Eksklusibo rin nilang ipinasilip sa amin ang census ng ospital. Ang mahigit 300 pahin ng dokumento raw na ito ang magpapatunay na sa araw-araw tumataas ang kaso ng tigdas mula pa noong July 2018. So sir, dito, meron tayo dito yung listahan ng mga diagnosis. So pinakataas yung measles. So itong ano na to, date na to, since nung December pa to, nag-umpisa tayo from 13 admissions, then naging 15, then 20. So medyo kumonti siya rito. Pero ang point doon is, pataas na to eh. Everyday sir. So parang hindi bumababa ng less than, let's say, 5 ang admissions ng measles. Then nagpo-fluctuate po yan. So granted na may ganitong trend, maaga pa lang, not last month, kundi way back July. Sa assessment niya, ano nakita niyo yung reason kung bakit nag-linger siya for a few months pa? Siguro kasi, yun nga sa Devaxia. Tumatanggap din kami kasi ng patient na naturukan ng Devaxia vaccine. So ang nangyayari, divided yung attention sa taas ng admin na tutukan muna yung Devaxia bago yung measles outbreak kasi hindi na napansin eh. I mean, nandyan na yung data, nandyan na tumataas na. Ang nangyari, ba't hindi pa rin nila nagagawa ng paraan? Tutok sila dun sa Devaxia case na yan. So yun ang lagi yung inuuna nila. Pero ayon naman sa spokesperson ng San Lazaro Hospital, siguro sir, nag-increase po siya kasi expected namin dumami ang mga fever rashes. Pero hindi po kapareho nitong kadami ngayon na outbreak. So meron din po last year pero hindi siya umabot sa proportions na sinasabi nating outbreak. This year sir, nauna po yung issue ng Devaxia. Although it started last year. So wala nang nagpabakuna. So nung nagsulputan na po ang measles cases, remember it's airborne. So wala pong protection ang population. So ito sir yung tinatawag naming herd immunity. Number of persons, number of people immunized. So kung mababa po ang herd immunity, magkakasakit po ang karamihan. Dagdag pa ng pamunuan ng San Lazaro, hindi raw nila nakita ang pangangailangan magdeklara ng outbreak noong nakaraang taon. Hindi ko po na-feel. Kami po ang manpower for PDEA. So kami ang gumagamot, tumitingin sa mga kaso ng tigdas. Hindi ko po na-feel. Ika nga ng matandang kasabihan, prevention is better than cure. At ayon sa mga eksperto, ang bakuna kontra tigdas ang pinakamainam na solusyon laban sa nakamamatay na sakit na ito. Pero ang kahandaan din ng mga ahensya, isang paraan para maipalaganap ang kaalaman. Patuloy magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Bam Alegre para sa Iisang Brigada.